Good day po, my name is Marcella V. Marquez from Nine Justice, and today I'm with my mom. Rachel Joyce, What is your job po? jewelry appraiser sa isang pawn shop. Okay, so can I ask lang po what is your zodiac sign because it relates to our interview today? Ang birthday ko August 27, kaya ako ay Virgo. Okay, so let's start with our interview. Okay, so this interview po will be about constellations and zodiac signs. So before we start, I'm going to explain what constellation and zodiac signs mean. Constellation, it is a group of stars forming a recognizable pattern that is traditionally named after its apparent form or identified with a mythological figure. Whereas zodiac signs naman po are the ones that you can see in constellations. It refers to one of 12 specific constellation of the zodiac that the sun passes through. So like yung Sagittarius, Gemini, Pisces. So yun po yung zodiac signs. Okay, so the first question po is, do you believe that our life and destiny are influenced by zodiac and birth signs, and why? Partly yes, partly hindi. Kasi, siguro yung yes, it just serves as guide sa buhay. Lalo na nung younger years ko. Kasi, nung bata-bata ako, every morning, I would take a look kung ano ang sinasabi ng zodiac sign ko for the day. Kung ano yung mangyayari sa akin. So, minsan dun ko, sabi ko, ganun ang mangyayari sa maghapon ko. So, noon yun. So, pero as I grow older, mas nagiging, lumalapit ako sa realidad ng mga nangyayari. So, it just serves para sa akin as guide, para sa nangyayari sa akin everyday. If ever man may hindi magandang reading nung zodiac ko for the day, pang kontra. Yun ang nangyayari. Tapos, and isa pa, siguro yung mga characteristics na binibigay nila somehow, totoo Yes. para sa akin. Kasi, katulad ko, Virgo ang zodiac sign ko, perfectionist, and all. Ako, I'm very particular sa mga ganun, na parang, I really wanted to do things na almost perfect. I'm hard to please kasi. Yun. Okay, thank you for that wonderful answer po. So, number 2, do you follow the guides and forecasts given by the astrologer about your life based on your zodiac and birth sign? Why? Katulad ng sinabi ko kanina, it just serves as guide. Pero nung younger years ko nga, medyo mas ako nun kasi nung bata ako, sobrang idealistic ko. Susundin ko yun. Kung ano yung sinabi, magiging ganito ka, dapat ganito yung kulay ng suot ng damit mo. Kung ano yung sinabi doon sa zodiac nun, yun ang kailangan kong suot. Pag may kailangan ko akong i-pick na number, yun ang number na ipipick ko kasi yun daw ang lucky number for the day. Yung mga ganong aspeto. But as I age, pwede naman kasi pwede namang hindi sundin as in super sunod kasi things are not, hindi naman laging ganun nangyayari. So, pag ganun, ang lagi kong iniisip pag nababasa ko ang yung forecast sa akin for the day, if ever hindi man maganda yung basa, anong gagawin ko pang kontra dun? Kasi usually naman nabasa ko rin naman sa ibang lagi naman yang pwedeng may pang-kontra. So, laging yun ang iniisip ko. As a guide, oo, for the day, and sa buhay, pwede. Okay. Number 3, is there an instance that the forecast given by the astrologer happened in reality, and how do you feel about it po? In yung forecast, wala akong maalala. But I guess, siya, yung as a whole, yung kung paano ka i-describe, kung paano sinasabi yung magiging buhay mo, parang
malapit doon. Kaya talaga, partly, naniniwala naman akong may ganun. Pero yung super instance na yun yung forecast, nangyari. Wala akong maalalang nangyari yun sa akin eh. Kaya, siguro yung halimbawa, for this year, ang Virgo, ganito ang mangyayari, ganyan-ganyan. Yun yung halimbawa, maganda ang pagpasok ng fortune, yung magiging maalwa. Yun, nagiging tama naman yun. Halimbawa, ang mga Virgo, pag year of the ganito is ganyan, ganon. Yun, okay yun. Yung kumbaga, pero yung may particular instance, wala ko naaalala. Okay. For question number 4, what are some beliefs and practices about constellations and astrology that you know? Do you believe on them? Why or why not? Yun pa rin, partly naniniwala. Kasi it serves as a guide. Kasi, mag-iingat ka, or, halimbawa kasi minsan, sa everyday life, di ba, minsan may mga decision ka na kailangan gawin. Pag nagbabasa, madalas, nagbabasa ako ng mga ganyan, para ba siya yung sign na hinahanap ko to go or not to go sa isang desisyon. Kung yes ba yun o no, kung tama o hindi. Kaya, nagiging guide ko siya. Kung tama ba, tama ba, gagawin ko ba to? O tama bang bibilhin ko yun? Tama bang mag-i-invest ako dito? Yung mga ganon. What do you think are the reasons why many people are still connecting the events in their life to astrology? Madalas kasi, tayo, as persons, lalo na kapag confused tayo to make good decisions, i-rely natin yung decision natin sa mga ganyan. Kasi, syempre hindi naman natin alam ano ba yung magiging outcome. Tama ba? Magiging maganda ba? O hindi? Syempre, pag magde-decide tayo, lalo na kung yun yung life-changing decision, kailangan ang pipiliin nating decision yung tama agad. So yung iba, lalo na yung ibang sobrang ang idealistic ng gustong mangyari, diyan magre-rely na parang kailangan nakarent ako sa interview ko sa trabaho kasi good luck yun para pasok ako kasi ito yung dream job ko, di ba, mga ganon. Tapos o kaya hindi para sure ako na mananalo ako sa ganitong raffle, itong number na to ang ipipick ko kasi yun ang lucky number ko. Yung mga ganong mga small bagay na pagdidesisyonan, yun na lang ang panghahawakan minsan ng mga tao na yun ang gusto nilang para assurance na okay, tama yung decision ko. Tama yung magiging outcome niyan, magiging successful ako. Yun. So like they rely po dun sa astrology, ganun? Mostly, oo. Yung mga naniniwala. Okay. Kasi may tao naman na hindi. Pero, iba-iba ang tao. Kaya may iba na, hindi naman yung totoo eh. May ano. For the conclusion po, the question is, are beliefs and practices of the people of the community have scientific basis? Why or why not? Just like my mom said nga po, it really depends sa pananaw or paningin ng mga tao sa mga bagay. And it mostly serves as a guide, as she quoted. Pero to be frank and to be direct, no, there are no scientific basis na yung mga paniniwala ng mga tao and yung mga practices nila is true. And most especially po as a Filipino na ang bilis natin paniwalaan yung mga bagay-bagay. Like for an example po, nag-scroll po tayo through Facebook or Instagram and we come across a post that says, Virgo is for Gemini, Pisces is for Aquarius, and pag bilog daw ang buwan, it's the best time to get pregnant. Pero no po, there are no scientific explanations that this is true. Mostly kaya madaming tao ang naniniwala sa ganito is because it's mostly just a coincidence. And kaya din naniniwala ang mga tao dito because ito na yung nakasanayan nila and ito yung culture and tradition nila. And kapag naniniwala naman kayo dito, walang pumipigil sa inyo na paniwalaan yung mga ganun. Kung hindi naman kayo naniniwala, then just be it. Wala din namang pumipilit sa inyo na paniwalaan yung mga ganitong bagay. So, that's my answer to the question.